beloved, Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Siya manda ko ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Eto na nga mga kababayan. Oo, naku. Kasama ko si si Jan Angeles ngayon, ha? Game, eto na. Makinig, ha? Si Maharlika. Ang daming sinasabi, laos naman na. Sabi ni Jan Angeles. Okay, tuloy na. Sige na, pasok. Ipatawag ninyo yung doktor. Ipatawag lahat. Diyan, kung lahat, Senator Bato. Kayo dyan, ipatawag nyo itong si Head of Laboratory, si Maria Cecilia Fernandez Lim. Itong pumirma na si Jereza Reyes, analyst. Ipatawag ito ang St. Luke's, ang pamuno ng St. Luke's na kung ito ba ay legit ang kanilang in-issue na pulburon test kay Kuting in 2021. Kung ito ay dinoktor ng doktor, putang ina, dapat matanggal ng lisensya, managot ang dapat managot dahil ito ay panglilin lang sa taong bayan. Bakit ngayon ayaw ni Kuting mag-pulburon test? Nung binato siya ni Duterte na ikaw, ganito, nakasama ka sa PIDEA, ang binalik niya kay Pangulong Duterte, ikaw ka, nag-fentanyl ka eh. Pero yun ay medically prescribed. Ano ngayon masasabi mo doon? Game. Dali ililitan i-play ko lang dandahan. Magpakita kang konti. Ipatawag ninyo yung doktor. Ipatawag lahat. Diyan, kung lahat, Senator Bato. Kayo dyan, ipatawag nyo itong si Head of Laboratories. Ano masasabi mo doon, Jan Angeles? Bakit nag-utos? No? Hindi, siyempre, inuutosan niya kasi nga aso niya si Bato eh. Hindi, ang sabi niya kasi kanina, diba? Dinare nila si PBBM na magpa-drug test. Bakit? Ngayon naman nagpa-drug test, parang questionable pa rin yung result. Tapos sinasabi niya na bakit ayaw magpa-pulburon test. Nagpa-drug test na nga. Tapos nung lumabas yung result, parang hindi pa rin sila naniniwala. Wala nga pagkakalagyan eh. Kahit anong gawin ng Pangulo, mali para sa kanila. Ano masasabi mo doon? Wag na magpa-drug test. Sabihin na lang natin nagpupulburon. Wala rin walang paglalagyan eh. Bakit ba ganyan sila? Ano ba sa tingin mo? Kasi ang gusto lang naman nilang marinig dyan is totoo yung sinasabi nilang nagpupulburon si President. So gusto nilang marinig. So kung kahit pagpa-drug test o hindi, yun lang yung gusto nilang marinig. Sabi dito ni Ardela Dimacali, sino naman si Marlica para mag-utos? Grabe siya mag-utos. Ano masasabi mo doon? Huwag mo kausapin sarili mo. Ba't na kami pag matakpan yung mukha mo? Tinatakpan yung mukha, pindutin mo yun, Ikaw dito. muna. Approve ka na daw mag-vlog. Wala eh. Mahina eh. Okay, pindot. Ganyan. Ano masasabi mo kay Maharlika? Paano ka lalabang kay Maharlika niyan? Diba? Sige, tuloy natin. Si Maria Cecilia Fernandez Lim. Itong pumirma na si Jereza Reyes, analyst. Ipatawag ito ang St. Luke's, ang pamuno ng St. Luke's na kung ito ba ay legit ang kanilang in-issue. Di ba pinatawag naman yung St. Luke's? Pinatawag naman sa Senate. Nag-testify naman. Ang sabi, legit naman daw yan. Ano pang gusto nila? Explanation ang ibigay mo dyan. Basta may gusto silang paniwalaan at ayun yung ini-insist nila, baliwala yun. Kung ang ini-insist nila is nagpupulburin si PBBM, kahit marami kang evidence na iharap sa kanila na hindi nila tatanggapin yun. Kasi ang gusto nga nila is nagpupulburin si PBBM kahit hindi. So ganun talaga, no? Kahit anong sabihin nila, kahit ano ipakita, para sa kanila, nagpupulburon pa rin. Kasi nga, propaganda kasi nila para yun. sa kanila, tama yung sinasabi nila, tama yung iniisip nila. So Na. kahit anong evidence ang iba tumo sa kanila na mali sila, hindi nila tatanggapin yun. Kasi may sarili silang paniniwala. May sarili pala silang paniniwala, bakit pa nila pinipilit sa tao, hindi na nila sarilinin?
hinihikayat ng tao na maniwala sa kanila. Na paniwalaan kung ano yung pinaniniwalaan nila. So ano masasabi mo kay Maharlika? Pangit niya. Sobra ka naman. So, Maharlika, pangit ka raw. Huwag ganun. Hindi, mas siya, opinion. tinanong mo ako, sinagot kita. Hindi nga, ano nga masasabi mo bukod sa pangit? Alam na namin pangit. Ano pa? Ano ba to? Parang gusto ko lang malaman kung ano pa yung sense ng ginagawa nilang paninira sa Pangulo. Anong sense? Oo, para saan? Para saan? Oo. Sa tingin mo, para saan? Gusto ba nilang, kasi kung gusto nilang paalisin si President sa pagka-presidente, wala naman na silang magagawa doon. Bakit hindi na lang nila i-respect na yung naging result ng botohan na nanalo sa presidente? Ibig sabihin, mas marami yung tao na mas gusto siyang maging president. Diba? Kung gusto ba nilang paalisin si president sa pagiging pangulo, ba't hindi na lang nilang antayin matapos yung termino? Oo nga. Diba? Na pagka-president. Ano pa? Wala sa kanila. Gusto nila mapatanggal kagad eh. Gusto daw nila si Sara nakapalit eh. Di dapat si Sara, pinatakbo nilang president, hindi nila pinatakbong vice president. Diba? Bakit nila pinatakbong vice president kung gusto pala nilang maging president? Oo nga. Bakit ba pinatakbo yung vice president si Sara? Kung gusto nyo pala maging president, nauto daw ni Aimee, nauto. Uto-uto pala sila. Uto-uto pala eh. Oo. Di ba kung gusto nila maging president si Sara Duterte, bakit hindi nila antayin yung time para doon? Di after niya mag-vice president, after ni PBBM mag-president, tumakbo na lang siya bilang presidente, tapos tignan natin kung magiging president siya. Huwag natin ipilit yung hindi na dapat, kasi ayan na yung di ba? Ayan na yung nangyari. Ayan na yung naging desisyon ng taong bayan na maging president si Bongbong Marcos. Yo! Ano ba? Bakit ba mima ng mima? Hindi ko sabi kamukha yun. Huwag mo napatulan. Ngayon, etong mga ito, sinasabi nga nila, Jen Angeles, sa kakaganyan nila, parang yung mga tao nagsasawa na. Sa kanila, sa mga ginagawa nila. Hindi naman kasi dapat pinakikinggan yung mga yan para hindi magsawa. Lakasan mo dito. Hindi naman kasi dapat sila pinakikinggan para hindi magsawa. Ang hina doon ng boses mo. Ano ulitin mo? Wag na lang pakinggan para hindi magsawa. Kasi hindi naman sila nakakatulong talaga. Ano bang naaambag yan sa bayan? Wala naman. Lalo na si Maharlika, nasa US siya. Anong nagagawa niya? Puro dakdak lang. Puro dakdak lang. Hindi naman na daw yung Pilipino kasi ang citizenship niya Amerikano. Amerikana. Ano masasabi mo doon? Sa US, gusto ko lang sabihin, kung ayaw niya kay PBBM, wag na siya mag-invite ng ibang tao para ayawan din si PBBM. Tama na yung ikaw lang. So parang sinasabi mo, wag kang nagre-recruit. Kung wag kang nagre-recruit. Kung galit ka kay President, ikaw lang yun. Ikaw lang yung galit. Diba? Tinatawag niya na yung buong sambayan ng universe. Pati mga alien at mga taga-Pluto at saka Jupiter eh. Doon na siya sa Mars. Sige, tuloy natin ha. Game ito. Napulburon test kay Kuting in 2021. Kung ito ay dinoktor ng doktor, putang ina, dapat matanggal ng lisensya, managot ang dapat managot dahil ito ay panglilin lang. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Naniniwala ka ba doon sa sinasabi niya? Dinoktor ng doktor. Dinoktor ng doktor. Ano ba yung naging result sa Senate hearing? Di ba hindi naman dinoktor? Na totoo yung result. So ano pa yung iniiyak niya? Lumabas, di ba, sinabi niya na ipatawag si ganito, ipatawag sa ganyan. Ayan, humarap sa Senate hearing. Tapos napatunayang hindi nga dinoktor ng doktor. Ano pang tinatahol niya? Ayun na nga eh. Pinipilit pa rin daw nila na talagang addict daw si President. Ganito gawin nila. Gawa sila ng sarili nilang bansa. Magtayo sila doon ng sarili ng Senate hearing. Tapos paupuin nila si Sara Duterte as a president sa sarili nilang community. Di tapos. Diba? Para kasi silang may sarili silang norms. May sarili silang paniniwala, may sarili silang gusto, may sarili silang kasabihan. Di magbukod na lang sila. Oo nga. Magsama-sama sila. Kung bawal ang taka sa Pilipinas, alis sila. Oo nga.
Mga tanga pala kayo eh. Diba? Mga tanga nyo, Maharlika eh. Oo. Oo nga, tama naman, di ba? Eh kung ayaw nyo pala sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, eh di magtayo kayo na sarili nyong sarili nyong gobyerno. Di ba? Oh. Okay, tuloy natin to. Eh dito naman sa kabila. Ha? You're bangag to be there hanggang 2028. Again, it's your choice, it's your call. Ako, tuloy-tuloy lang ako. Na tinataya ko yung alindog ko dito. Lahat ng... Alindog daw. Ano sa tingin mo yung alindog daw? Ano? Kung ganyang alindog ang itataya, hindi mananalo yan. Naitataya ba yung alindog? Grabe ka naman. Naitataya ba yung alindog? Asan ang alindog dyan? Hindi, yung alindog daw niya, itataya niya eh. Eh, wala nga yung alindog, hindi ko nga makita eh. So, ano yung itataya? Tingnan mo, lakihan natin. Yan yung alindog, Ha? May alindog naman, nakikita mo yung mukha na yan. Tuloy ko. Okay, sige, tuloy. You know, Marcos Jr. bangag to be there hanggang 2028. Again, it's your choice, it's your call. Ako, tuloy-tuloy lang ako. Na tinataya ko yung alindog ko dito. Lahat ng mga ginagawa nila, gusto nila akong gurgurin. Sabi ko nga, na-report. Ano gustong gorgorin? Gusto daw siyang ipapatay. Lagi niya sinasabi yun. Sabi mo, pag-uukulan ng panahon ni Presidente at ni First Lady yung katulad ni Maharlika? Sige nga. Tingin mo. Sino ba siya? Ha? Sino ba siya? Hindi nga. Kaya nga, yung opinion mo, sabihin mo dito sa mic. Feel ko hindi naman gagawin ni PBBM at saka ni FL, ni First Lady. Hindi nila dudungisan yung pangalan nila para sa isang Maharlika. Oo nga, no? Oo, hindi daw dudungisan ni sino ang hindi dudungis? Hindi dudungisan ni Pangulo at saka ni First Lady yung pangalan nila para kay Maharlika. Oo. Tapos, tuloy na natin. Lakasan mo kasi boses mo. Report ko na sila sa FBI na kung pag may gumurgor. I-report na pala sa FBI kapag ka daw may gumurgor sa kanila, wala na daw iba. Kundi si sino? Si Pangulo at saka si FL. Tignan natin. Ganun lang yung reaction. Tuloy mo na kasi gusto ko tuloy-tuloy. Bago sa akin, walang ibang gugurgor, kundi si Lisa at si Marcos Jr. at iba pa. Nilista ko sila isa-isa. At maganda rin ang strategy ni Jonathan Morales na sinabi niya rin sa Senate na pag may nangyari sa kanya, walang ibang papatay sa kanya kundi si Marcos Jr. Yung subject. And that's good. For the record, we're not gonna stop. Kahit anong gawin mo, Lisa, hindi ka magwawagi kayong Marcos Jr. Huwag mong tatawanan ang mga seryosong tanong. Polboroni ka ba o hindi? Ayun, ano yun? Paano hindi magwawagi, nakaupo na nga. Ano, no? Sabi kasi niya, kahit anong gawin nyo, Bongbong Marcos or First Lady Lisa, Madam Lisa, hindi kayo magwawagi. Hindi magwawagi. Oo. Kaya nga sila nagkakaganyan kasi nagwagi na. Nagwagi na eh. Nagwagi na? Ano ba, Maharlika? Kaya nga sila nagtatahulan kasi nagwagi na. Kung hindi naman nagwagi, hindi naman sila magkakaganyan. Oo nga, nagwagi na eh. Kaya nga kayo nagkakaganyan daw kasi nagwagi na nga. Ano sinasabi mong hindi magwawagi? Diba? Sige, tuloy natin. Yes or no lang? Hindi mo masagot? Kasi kung hindi ka pulburon, sasagutin mo lang, of course not. Yung about naman dyan sa question na yan, hindi na nga yes or no yung binigay sa'yo eh. Drug test na. Oo nga. Diba? Hindi ka na sinagot ng yes or no, nagpa-drug test na. Kasi hindi pa rin na kontento doon sa result. So, anong gagawin ni Pangulo? Ano pang gusto mo, Maharlika? Anong gagawin? Saan lugar? Hindi na nga sinagot ng yes or no eh. Drug test result na nga ang binigay eh. Sabi ni Miss Jen. Yan na, I love you na daw. Hoy! Bakit pag sinagot ba ng yes or no ni Pangulo yan, matitigil sila? Pag sinabi ni Pangulo na hindi, na no, hindi ako nagpupulboron, titigil ba sila? Hindi din naman. Sabi ni George Tapia, may resibo na. Di ba? Oh. Di mo naisip yun, Boss Mike. Mabuti pa may katabi ka, nakaisip. Kaya nga eh. Hindi ka na daw, Maharlika. Hindi ngayon. Ang sinasabi niya rito, hanggat daw, hindi sumasagot, ibig sabihin, totoo. Tingnan mo ha.
Kasi may issue rin siya, di ba? Hindi naman kasi lahat ng question nila or yung mga binabato nila kay Pangulo is kailangan pa pag-aksayan ni Pangulo ng oras para sagutin sila. Hindi naman obligasyon ni Pangulo na sagutin yung mga ganyang question eh. At saka yung ganyang mga Diba? tao. Pwede magpa-broadcast na lang siya kaysa sagutin niya ng yes or no. Mas okay kasi yun kaysa puro dada. Kahit anong gawin mo, Lisa, hindi ka magwawagi kayong Marcos Jr. Huwag mong tatawanan ang mga seryosong tanong. Polboroni ka ba o hindi? Tinatawanan niya kasi isa dumb question. Dumb question. Ano yun sa Tagalog? Walang kwenta. Yung mga pambobong tanga, walang kwentang tanong. Pambobo na, tanga pa. Ibig sabihin yung tanong ni Maharlika, pambobo, so bobo siya. Ganon. Bobo ba si Maharlika? Ano? Oo. Yun na nga naman pala. So ikaw, bumibilib ka ba kay Maharlika? Hindi, ba't ako bibilib? Ngayon, eto nga ngayon. Kasi may issue rin si Maharlika Na ano? Di ba na meron siyang ginurgor na sorry. Ginurgor na na asawa. Meron siyang sex video na hanggang ngayon hindi pa rin niya sinasagot na HIV, wag na yon. Dahil maselan yung kamo. Na hindi dapat pinag-uusapan. Sa issue niyang gano'n na hanggang ngayon, hindi pa rin siya sumasagot doon. Ano masasabi mo? About sa mga sinasabi natin ng mga ganyan-ganyan. Mga ganyan-ganyan. Bakit hindi ayun yung problemahin niya, yung sarili niyang baho? Kasi ini-insist niya na may baho si Pangulong Marcos. May ganun din pala siyang issue. Bakit hindi ayun yung unahin niya? Kaysa gumagawa siya ng issue sa iba. Kaya nga. Diba? Oo nga. Yun naman pala Maharlika. Sige tuloy. Basura daw yan. Yes or no lang? Hindi mo masagot? Di ibalik mo kay Maharlika. Kasi kung hindi ka pulburon, sasagutin mo lang, of course not. Tuloy mo kasi dapat Sabi ko, ibalik mo kay Maharlika yung tanong. Yes or no lang, hindi mo masagot. Totoo ba yun? Pinatay mo yung asawa mo? Dito ka, huwag kang tumingin sa akin. Ayun na, ayun hindi nila narinig yun. Okay, ulit. Ano masasabi mo doon? Sabi ko, ibalik kay Maharlika yung tanong. Yes or no lang, hindi mo masagot. Totoo ba na pinatay mo yung asawa mo, nilason mo yung asawa mo, na may scandal ka, na positive ka sa HIV? Sige nga, yes or no lang. Ganun. Oo nga. So, ibalik natin yung tanong. Maharlika, yung tanong daw sa'yo, ano na? Di ba? Ang bago mo problemahin or bago ka gumawa ng issue sa iba, tignan mo muna yung sarili mo kung wala kang problema or walang issue sa'yo. Diba? Masyado kang concern ka para sa bayan, ganyan-ganyan, kaya ka nagkakaganyan. Diba? Tuloy. Ano pa? Tapos ganyan klase ng tao yung gustong pakinggan nila. Diba? Panghihikayat ka pa, napakinggan ka, paniwalaan ka, makinig kayo sa akin, ganyan-ganyan. Tapos? Ano pa? Wala na. Hindi pa, sige pa. Tirahin mo. Sige! Konti-konti lang. Anong konti-konti lang? Daan-daan lang. Dahan-dahan, sige! Ano yun? Tawa. Ang bilis porsena to. Okay, eto na. Sige. Balik natin. Okay. Drug test tayo ngayon. Pero malinaw pa sa sikat ng araw na ikaw ay addictus benedictus. Kaya abangan mo ang picture. Gusto mo pa talagang ma-showing yung pulburon, ma-showing yung picture at saka video, Yun yung lagi niya sinasabi na picture at saka video na napakatagal na yan. Ano masasabi mo doon? Hanggang ngayon wala pa rin yung pulburon at saka video at saka picture daw. Ano masasabi mo? Saka na lang siguro sila patulan kapag may nilabas na silang video. Pagka may nilabas na. Sige. Kapag may nilabas na silang video. Pero yung ganyan, yung puro tahol lang. Hindi dapat pinag-aaksaya ng oras yan. Hindi pwede nga ngayon kasi marami ng tao naniniwala Ay, hayaan natin yung mga naniniwala sa kanyang maniwala lang. Wala naman tayong magagawa dun. Gusto nilang maniwala dun Diba, hindi naman natin sila pwedeng i-please na wag silang maniwala. Kung kasintangan nila si Maharlika, hindi natin kasalanan yun.
Oo nga, kung kasing tanga nyo si Maharlika, pare-parehas na kayo. Ganun ba yun? Oh, di ba? Oh, sige. Ano pa? Oh. Eh, paano nga ngayon? Eh, tuloy-tuloy pa rin nga talaga. Ayaw pa rin ano. Sabi nga nung iba eh, kahit na nga wala nang naniniwala sa kanya, eh, tira pa rin ang tira. Ano masasabi mo doon? Eh, nakikita naman may mga nanonood pa rin. Oh. Yung mga nanonood kasi na yan, hindi naman porket nanonood sila is naniniwala sila. Nag-e-enjoy lang din sila sa katangahan ni Maharlika. Oh, ano? Ha? Nag-i-enjoy lang daw, Maharlika, yung mga nanonood sa'yo sa katangahan mo. Gusto lang nilang mainis. Minsan kasi pag boring ka, gusto mong mainis, manonood ka ng video na makakainis sa'yo. Oh, Ay, boring ako, panonoorin ko to, gusto ko mainis. ah, ganon. So yung mga nanonood doon, boring lang yun. Bored lang yun. Gusto lang nila inisin yung sarili nila, kaya nila pinanonood yun. Ah, gusto lang palang inisin yung sarili. Oh. Pero syempre, yung ibang naniniwala doon, tanga-tanga din. Ah, tanga-tanga. Isa din sila sa nakakainis doon. Talaga? Ah, yung pala yun, boss. Ano name ng katabi mo, please? Sige. Ah, ganun pala yun. Oh, sige. Kasi kung bumaba ka ngayon, baka hindi na may showing yan. Oh, Gusto mo ba talaga? oh, Gusto mo? Gusto mo ngayon na. Charing. Nakita niyo yan, mga kababayan, ako muna. Kasi eto, yan yung ano, dati pang mga lagi niya sinasabi. Oo. Papalitan na si Boss Mike. Nandiyan na si JC De La Cruz, oh. Pare siya ng pasalubong. Ikaw ang umalis, eh. Hindi naman ako ang umalis. JC talaga, oh. Pare. Oo, mimiss ka namin, ah. O, di ba? Oh, ang tagal-tagal na ng video. Tarantaro. Oh, eh bakit hanggang ngayon wala pa rin? Di ba? Oh, may sweldo yan. Wala yung mga magpapasweldo. Di ba? Ang tagal-tagal na ng video, tagal-tagal na ng picture, na kesyo nakita niya na raw, na kesyo kung ano-ano. Eh hanggang ngayon wala naman pala may pakitang video. Kaya nga magtataka ka sa mga naniniwala dyan. Ano na? Kaya nga magtataka ka sa mga naniniwala dyan. Kung bakit? Kung ba't sila naniniwala, eh puro sat-sat lang naman, walang evidence. Oh, puro sat-sat ka lang pala, Maharlika eh. Wala ka daw evidence. Hindi, pinag-aaway ko si Maharlika at si Jan Angeles. Kung ako, kaaway kita, at meron akong evidence laban sa'yo, hindi ko na patatagalin ng 3 taon. Baka ngayon palang ilabas ko, na excited akong ilabas para masira ko. Ba't ko patatagalin ng 1 taon, 3 taon? Oh, kung gusto kita masira. Oo, di ba? Kung gusto talaga nilang matanggal si Pangulong Bongbong Marcos, at totoo yung sinasabi nila, at meron silang evidence, hindi na nila kailangan patagalin na 3 taon yun. Oh, dapat ura-urada. Oo. At dapat nung eleksyon pa. Kasi totoo yun eh. Oo, di ba? Datong election pa, di ba? Hindi yung ngayong nakaupo na pipilitin nilang pababain, kakadakdak nila. Anong sense nun? Hindi nga kasi eh. Sabi kasi nila, kailangan daw palitan ni Sara eh. Kaya nga, 'di ba? Sana nga hindi na nila hinayaang umupo si Pangulong Marcos. Nilabasan nila yung video para hindi na nanalo kung totoo man. Eh bakit umabot pa sa 3 taon? Hindi nila nilalabas yung ebidensya ngayong nakaupo na si Pangulo. Tapos sasabihin nila kasi gusto nilang mapalitan ni Sara. Si Sara daw ang pag-asa ng bayan eh. Eh di dapat si Sara hindi nila pinatakbong Vice President. Dapat pinatakbo nila agad na Pangulo kung nagmamadali sila. Oo nga no. Eh bakit nga ba hindi nila pinatakbo? Eh ewan ko dyan sa mga gago. Yun na. Oo. Maraming salamat pong muli. Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi na mamatay na sana silang lahat. Ay, mali. Ipagdasal natin ang ating bansa. PBBM lang malakas, mighty Baisa. Sa inyo pong lahat, ha? Nordita, thank you naman po. I love you all. Ha? Agyamanak apo, dagitik kapadang nga Ilocano nga Ratoy, ha? Maraming salamat sa inyo pong lahat. Bye-bye po. Our beloved Boss Mike Cervera.